Ayan, take 2. So, dito tayo ngayon sa Terminal 3 ng NAIA. Paalis na naman tayo pero this time international naman tayo, no? So, ano ba? Nakalagpas na kami ng immigration tsaka ng scanner. Ito na nga, nasa boarding gate na tayo. Though maaga pa. Maaga naman nagbukas yung check-in. Yung check-in counter. Maaga siya nagbukas eh. Dumating kami ng 5 p.m. Though yung flight namin is 10:25 pa. So, okay lang. And sabi, mainit daw dito sa Terminal 3. Hindi naman. Malakas pa rin yung aircon. And merong mga air cooler na nakakalat. So, hindi siya ganun kainit. So, ayan, wala masyadong tao. Hindi ko nagsa-ilisa sila kahapon. Ayan. Wait natin. Ayan. So, tayo ay bound for Ho Chi Minh City. Kasama ko si partner ko. Nandun siya. Kakain kasi kami. Maaga kami. Kasi akala namin mahaba yung pila. And akala din namin magdadala kami ng sasakyan. Pero last minute na napagdesisyon na namin na mag-grab na lang. Kasi baka walang parking. Kasi yung isang group na naka-join ako sa Facebook, sabi nung isang araw, puno na yung multi-level parking and yung extension. So sabi ko, baka umalis sila lahat kahapon. Wala nang matirang parking space ngayon. Kaya nag-grab na lang kami anyway, 344 lang naman from Taguig and wala namang traffic. Kasi nga feeling namin nagsialisa na sila kahapon. So ito nga, chill na chill lang naman. At least di nagmamadali, no? Though medyo mahaba tayong mag-iintay dito. At least andito na tayo sa loob. Wala namang problem sa immigration since pang 6 times ko na this year. Ang tanong lang is saan pupunta, kailan ang balik, anong work, sino kasama. Ayun lang. Tapos wala pang 5 minutes. Tapos yun na. Medyo may pila siya pero gumagalaw naman, mabilis naman. Medyo hirap lang sa scanner kasi nagtatanggal na ulit ng shoes ngayon. Yung huling alis namin, hindi naman nagtatanggal ng shoes eh. So, yung huling alis namin is no first week of August lang. So, ito na naman. Yun nga, medyo mahasel kasi yung nagtatanggal na shoes pero okay lang. So, ayun. Kakain muna kami. Isama ko kayo. Bulaga. Kumusta mga kalakotsera? Dito tayo ngayon ulit sa Terminal 3. Paalis tayo ulit ngayon. Pero this time, international naman. Papunta tayo ng Ho Chi Minh City. Bali, ilang days pa tayo nun? 5 days. Actually, 6 full days. Ang stay natin sa Saigon. Dito tayo boarding na. Smooth naman yung immigration. Wala namang masyadong tanong. Wala pang 5 minutes eh. So, tinanong tayo kung saan ang punta, sino kasama, anong work, and kailan ang balik. Tapos after nun, picture din tatak na. So, ito na. Dito na tayo ngayon. Hindi kami nagdala ng sasakyan kasi long weekend. And in-anticipate na namin na mapupuno yung parking MLP and yung extension. And oo nga, punong-puno, sobra. Lalo na yung holiday is naurong ng Friday. So, parang simula kahapon nandito na lahat, no? Nag-park na sila. Since ang alam lang namin is hindi na mauurong yung holiday. So, Saturday talaga kami nag-book. So, pero okay lang yun. At least hindi tayo sabay sa dami ng tao. Hindi ganun karami yung tao. See? Walang katao-tao. Yung flight namin is 10:25 p.m.
6 p.m. pa lang ata. Maaga kami, actually, 5 hours before the flight. Usually, nandito na kami. First is because ayaw namin mahasal sa parking. Medyo matagal kasi maghintay minsan ng space. Bukod doon is yung pila sa check-in counter. Pila sa check-in counter, then yung sa immigration and sa scanner. Sa scanner, kailangan na kasi ulit magtanggal ng shoes. Nung huling alis namin nung August, first week ng August, hindi pa nagtatanggal ng shoes. Ngayon, nagtatanggal na naman. So, ayan. Kita natin. Diba? Maganda naman yung panahon. So, red-eye flight na naman tayo ngayon. Ang dating natin sa Saigon is around 12:25. Nag-book na rin tayo ng transfer sa Klook. Nalagay ko na lang dito kung magkano. So, yung transfer is 475 lang kay Klook. Ginamitan ko siya ng code. May 5% discount. Yun. So, nakatipid tayo ron. Kasi yung mga napapanood kong vlog, yung mga nag-grab, around 500 pesos papunta ng city. Pero yung nabuko kasi is 475 lang. And at least, diba, hindi na tayo mahasal mag-book ng Grab for now. Anyway, hindi ko pa kasi kabisado sa Ho Chi Minh kung paano yung transport, yung mga option. So, ayun. Kay Klook ko na lang kinuha. Then, yung sa hotel is binook ko na rin yung pang ngayong araw since magle-late check-in na lang kami. In-advise ko na lang sa hotel na magle-late check-in kami ng 12:25. Kasi hindi ko alam kung may matutulugan sa Ho Chi Minh eh. So, nung nag-Taiwan kasi kami, tulog kami sa airport, which is okay lang kasi malamig and hindi galing ka-crowded. Yun nga lang, medyo hindi ka komportable. Siyempre, sa upuan ka lang tulog. Yun nga lang, nakasave kami ng one night. Pero dito kay Ho Chi Minh, since mura lang namin nakuha yung hotel, binook ko na rin yung pang ngayong araw. Late check-in na lang. Itong room tour ko kayo pagdating doon and yung price kung magkano namin nakuha. And tingnan natin, mag-hotel review tayo. So, yun lang. Maghihintay lang tayo ng boarding ng... Ano yung boarding natin? 9:50. Hindi rin ako bumibili ng window seat kay Cebu pa. Ewan ko ba ba't lagi na lang, never ako naupo sa ibang upuan. Well, baka ma-jinx. Hindi ako naupo sa gitna or sa aisle. Laging binibigay is yung window seat. Parang 3 beses lang ata ako bumili ng seat. Usually pa domestic flight lang. Pero yung international, mostly naka-window seat ako. For kami, since kasama ko sa partner. Wala kaming dalang check-in luggage. Ito lang dala namin. Dalawang hand carry na tig 7 kilos. Hindi pa siya nag-reach ng 7 kilos. Mga 6 point something lang yan. Siksik lang yan. Bali good for 5 days na damit. Kasi mainit daw eh. So, t-shirt and shorts na panglakad and dalawang pants and then underwear. So, ayun. Diba? Nagsa-strategic packing na kami para kahit paano makalas kami ng baggage. Anyway, kasi mga backpacking lang naman talaga kami. Unless kung ang pinunta namin sa isang lugar, more of talaga, bakasyon yung tipong magpe-picture taking, magpe-photo op yun. Talagang mag-check-in ako niyan. So, ayun. Ang itinerary namin for Vietnam is Ho Chi Minh until tomorrow, and then magpe-Phnom Penh kami the next day. Mag-one night kami sa Phnom Penh. Nakabook na rin yung hotel and yung bus transfers. So, hindi na siya hassle. Yun, tapos balik kami ulit ng Ho Chi Minh para naman mag-ikot-ikot naman for the last 2 days. So, ayun, balikan ko kayo mamaya pag pa-board na. 4 hours pa tayo mag-iintay. Pero okay lang, at least nakatawid na tayo sa immigration and sa scanner kasi karamihan, yun yung parang huwag ka muna magpupusan at hindi ka nakakalagpas sa immigration. Well, ako rin naman kinakabahan kahit sabihin mo kung ilan ko na ba ngayon? This year, pang 5 ko na. Na international. Medyo extensive yung natin kasi sunod-sunod yung travel.
kinakabahan pa rin ako pag nakapila. Kaya hindi ako nanonood ng horror stories, yung ayaw horror stories dahil nadodoble yung kaba ko eh. Pero pag nakapila na dun sa immigration, talagang kakabahan ka kahit walang dahilan, no? Lalo yung katabi ko kanina kasi na-offload siya. Dati siyang OFW, kulang yung papers niya, kaya na-offload siya. Pero okay lang din naman. Kasi tourist lang naman talaga yung pinupunta natin sa ibang country. Hindi naman talaga, wala naman akong balak mag-work. May work naman tayo rito. So, ayun. Balikan ko kayo once na nag-boarding na tayo. Okay, bye! Is at 25 minutes past the hour of 1 in the morning. For your information, there's an hour time difference between Manila, Philippines and Ho Chi Minh, Vietnam. In the meantime, please direct your attention to your cabin crew who demonstrate the safety features of this aircraft. It's found under your seat, remove sharp objects, affirm your body to down, sit the best over the head. Take tapes around your waist and push and buckle. Pull tape to tighten. And outside the aircraft, full inflation tank and plate vest. Manual inflation is done by the means of the red tube blown to increase air. Okay na. Okay na.